لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid naming mananampalataya sa Islam at mga ginigilo naming tagapanood at tagasubaybay, purihin natin at pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin, at sa Kanya lamang tayo humingi ng tulong sa lahat ng ating gawaing makamundong bagay o kaya'y pangkabilang buhay. At naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa ating huling propeta na si Muhammad at sa lahat ng kanyang mga kasamahan, pamilya, at sa sino mang tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid na yung mananampalataya, ang paksang tatalakay natin sa oras na ito ay patungkol sa basmala. Ang basmala ay ang pagbibigkas natin ng katagang Bismillah. At ang kahulugan ng Bismillah ay ang sa ngalan ni Allah. O ang kahulugan ng Bismillah ay inuumpisahan ko sa ngalan ni Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, dapat nating unawain ng mabuti kung ano ba ang likod ng katagang Bismillah. Ang Bismillah, ang salitang, ang katagang o litrang ba sa inumpisahan nating Bismillah ay meron itong kapahulugan. Sinabi ng pantas ng Islam, ang ba na tumutukoy dito ay baul isti'ana. Ibig sabihin ay ba na paghingi ng tulong. Sa pagbigkas mo ng Bismillah ay nangangahulugan na hinihingi ko ang tulong ni Allah bago ko umpisahan ang isang gawain na nais kong gawin. Mga kapatid sa pananampalataya, bakit ba kailangan natin bigkasin ang Bismillah bago natin umpisahan ang isang gawain na nais nating gawin? Una, upang hilingin natin ang tulong ni Allah sa mga bagay na nais nating gawin. Pangalawa, ay upang hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapala at pagkalooban niya ng gantimpala ang mga bagay o gawain na nais nating gawin. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin aw amrin dhi balin lam yubda bil basmalah fahuwa abtar aw qal aqta, rawahu Ahmad fi musnadi. Sinalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan nawasa ni Allah, sinabi ng sugo ni Allah, lahat ng salita o gawain na mayroon itong halaga at hindi inuumpisahan sa ngalan ni Allah ay mawawala ang baraka, ang pagpapala o mapapawalang bisa ang gantimpala nito. Mga kapatid sa pananampalataya, naramdaman ba natin kung papaano tayo lubos nangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala? Isipin na lang natin, kung wala tayong hinlalaki, papaano kaya natin ibubutones ang ating damit? O papaano kaya tayo magsusulat? Isipin na lang natin, kung wala tayong siko, papaano tayo kakain? Paano tayo iinom? At papaano tayo maghilamos ng ating muka? Subhanallah, tayo ay lubos na nangangailangan ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga gawain. Maging ang gawaing ito ay makamundong bagay at higit lalo ang gawaing pangkabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalataya, kailan ba natin bibigkasin ang Bismillah? Una, tuwing tayo ay kakain
at iinom, umpisahan natin sa ngalan ni Allah. Pangalawa, tuwing tayo ay papasok sa masjid, bahay o palikuran. Pangatlo, tuwing tayo ay magwudu. Pang-apat, tuwing tayo ay maliligo. Panglima, tuwing tayo magkakatay ng hayop na inaalay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-anim, tuwing tayo ay sasakay sa sasakyan. At pang-pito, siyang panghuli, tuwing tayo ay susuot ng damit at tuhubaran natin ito. Mga kapatid naming mananampalataya, may pagkakataon din na maari natin at mainam natin bigkasin ang kumpleto, ang katagang Bismillahirrahmanirrahim sa tatlong sitwasyon. Una, narapat na bigkasin natin ng kumpleto ang Bismillahirrahmanirrahim kapag tayo mag-umpisang magsulat. Pangalawa, kapag tayo mag-umpisang bumasa. At pangatlo, kapag tayo ay mag-uumpisang magsalita. Dito sa tatlong sitwasyon na ito ay mainam na umpisahan natin ay kumpletohin natin ang pagbibigkas ng Bismillahirrahmanirrahim. At ang kahulugan nito, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ni Allah, ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. Mga kapatid na yung mananampalataya, sikapin natin at ugaliin natin na umpisahan natin ang anumang gawain, makamundong bagay man ito, o pangkabilang buhay, umpisahan natin ang pagsasabi ng Bismillah upang sa ganon ay hingin natin ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawaing na nais nating gawin at upang pagkalooban niya ito ng biyaya, gantimpala at kabutihan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول